Sir, dito po sa biktima, no? How are you related po? Ano po ang... Hipag ko po, sir. At kailan niyo po huling nakita ang inyong hipag? Sir, actually, ako dito sa Manila. Okay. Nung June 25, nalaman ko na lang sa kapatid ko kasi yung kapatid ko nag-post sa FB mga around 9 ng gabi. Mhm. Nag-post siya na nawawala yung hipag ko. Tapos tinanong ko kung bakit, anong nangyari. Yun nga, sabi nga nila na magre-remit sana ng pera kasi yung hipag ko is member ng Dunganon. So, siya yung napag-utusan na magdala ng mag-remit ng pera doon sa bayan. So, mula noon, pag-alis niya doon sa bahay nila, hanggang alas 6, hindi nakauwi. Opo. Doon na nag-alala yung nanay ko, pati yung kapatid ko, nag-post na sila. Okay Doon po. ko na nalaman na nawawala. So, noong June 25 po, sir, no, siya po ay napag-alamanan yung may dalang pera. May dalang pera po. So, doon pa lang, meron na tayong posibleng motibo. Opo, diba? opo. Nasa magkano po ang perang kanyang dala nung araw na Mga po, sir? 40 plus yung pagkasabi. Okay. Yung una. Kung 40 plus yan, then mas malaki ang ang posibilidad na ito ang naging dahilan ng Siguro, kanyang sir. pagkawala. Sir Samuel at Ma'am Alian, magandang hapon po. Gusto ko lang po tanungin, no, bago po tayo tumawag ng mga miyembro ng ating kapulisan, ilan pang mga bagay-bagay na nalalaman nyo tungkol po dito sa kaso ng pagkamatay ni Ma'am Carol Graho? Sa akin po, wala pa po kaming alam kung na paano Okay. siya. Ang huling nyo lang pong pagkakaalam, ma'am, is on June 25, siya ay magre-remit sana ng pera sa bayan. Opo. May iba pa ba pong nakakaalam na siya ay magre-remit nung araw na yon? Opo, yung mga ka-member nila dyan sa loob ng center. Kasi open lang po yung center nila. Okay. Pwede po tayo mag-umpisa dun, ma'am. Kasi sa aking palagay, alam po nila na itong si Carol ay may dalang malaking halagang pera. Paano po nalaman ng ibang tao na siya ay may dalang malaking pera sa araw na yon? Hindi po namin alam, sir. Basta yung remitan po ng Dunganon, marami po sila mga member dyan na pumupunta para magbayad sa na center na yan. Sa inyong pagkakaalam lamang, no? Si Carol ba ay may personal na kalaban, ma'am? Wala po, wala. Ano po ang kanyang trabaho, ma'am? BHW po siya sa barangay. Meron ba po siyang karelasyon? Hindi po din namin alam, sir. Hindi nyo rin po alam. Sir Orcales, magandang hapon po. Ano po ang preliminary findings ng ating investigation, sir, dito sa pagkamatay ni Ma'am Carol? Sa ngayon po, sir, wala na po kung may stop na sir. Pero may personal interest na po kami, sir. Okay. Sino-sino po ang mga possible persons of interest dito, sir? Pwede bang hindi masabi ba ito, sir, sa sir? Okay. Sige, I understand. Ito mga persons of interest natin. Sir, na itago muna, sir, kasi Okay. Naintindihan ko po, sir. nasa investigation pa po, sir. Yes, sir. Pero may nalaman na ba po tayo, posibleng motibo? Mayroon na po, sir. As of now, sir, mayroon na po. Sir, Hindi po na-recover, follow-up namin ng investigation, sir. nakikipag-ugnayan naman po kayo sa pamilya nitong biktima natin. Opo, sir. Okay, Ipag-ugnayan po kami, sir. Posible pa ba po kayang ma-autopsy ang katawan, sir? Para malaman natin kung ano talaga ang cause of death? Nag-request na po kami, sir, kasi nakausap namin yung kanila, sir, na yung asawa, sir, na kailangan talaga namin, sir, maka-autopsy, sir. Tama po, Kasi sir. from post-mortem request namin sa resort, mayroon po talaga siyang autopsy, sir, para po ma-determine talaga, sir, yung cause of death niya, sir. Pero may maiilang bagay lang akong gustong puntiryahin, no? Una, pansin niyo po, hindi na-recover ang 40,000, pero naandun pa rin yung cellphone. So ano ibig sabihin nun? Targeted ang robbery. May gusto lang talaga silang kunin kung robbery ito. Second possibility, na-deposit niya na o nababa niya na yung pera doon sa bayan. May nakakaalam ba po sa inyo kung nakaabot siya mismo doon sa bayan, ma'am? Para makapag-deposit or makapag-hulog? Ano po kasi yan, may kaangkas po yan sa pag-remit papunta ng bayan. Tapos, nakauwi na po yan doon sa amin. Pagka-uwi niya, bumalik na naman siya. Hindi namin alam kung nakaremit siya o hindi. Sabi niya, Pita. Oo, dahil nagsabi daw siya sa kasama niya, napila pa daw doon sa papunta sa Okay. reremitan niya. Sir Orcales, gaano po kalayo nahanap ang katawan doon sa bahay po ni Carol? Sir, 35 kilometers, sir. 15 to 25 kilometers. So, kung magmomotor ka, 15 to 25 kilometers, ang takbo mo 60, mga 15 minutes away. Sir, yung pitaka ba? Nahanap nyo rin po? Opo, sir, yung bag, sir. Yung bag po. Yung may laman na pera na 1.5 po. Okay, so kumpleto po lahat ng laman ng bag maliban dun sa supposedly 40,000 na kanyang dapat bitbit. Opo, sir. Opo, sir. Okay. At ang ating mga persons of interest, sir,
ay possible na suspect for the crime of robbery with homicide. Yes po, sir. Yes po. Okay. Sir, mare-request ko lang sana, Sir Orcales, baka posibilidad po Yes po, sir. na ipa-identify nyo rin sa pamilya yung mga possible persons of interest para baka makapagbigay rin po sila ng kanilang opinion. Opo, sir. At ma'am, yun naman po, no, malaki naman po ang tiwala natin sa ating kapulisan. So far, wala pa naman po akong nakikita dito na mali sa kanilang investigasyon na ginawa. Kasi bakit po hindi murder yung kaso na ipapile nila? Okay. Hindi po murder, sir, dahil dito ang motibo is mukhang robbery dahil kinuha po yung 40,000. Tapos dahil po may pagkapatay na nangyari sa gitna ng robbery, ang magiging krimen po dyan ay robbery with homicide. Mas mataas po ito or kasing taas siya ng murder. Hindi po kayo mag-aalala na mababaw na klaseng krimen. Kasi yun po ang nararapat. Kapag ka murder lang po kasi ang ikaso natin sa kanya, mali po yun, no? Dahil ina-establish natin na ang pagkamatay niya ay dahil sa pagkuha ng perang dala niya. So under criminal law po, sir, robbery with homicide po ang tamang i-file talaga nating kaso sa kanila. Gusto namin, hindi na kung mahuli man, hindi na makalabas. Wala nang piyansa. Huwag kayo mag-alala, sir. Itong robbery with homicide, non-bailable po to. Bawal po magpiyansa. So kapag nahuli na, identify na po ang suspect, hindi po makakalabas, sir. On our end naman po, papaniguraduhin namin na ang ipa-file na kaso dito ay non-bailable kung ano mang kaso yun. Kung hindi man robbery with homicide base sa kanilang interview with the persons of interest, papaniguraduhin namin na at least murder po ang ma-file dito, sir. Sana matulungan mo kami, sir, kasi di namin lubos na akalain na maganyan siya kasi mabait yan na bata, sir. Pinatay na, sinunog pa. Opo, ma'am. Kaya ko po kayo natanong kanina, no? Kayong autopsy, sir, sana maano namin yung sa autopsy. Opo, sir. Papanigurado ko po, ipa-follow up po namin yung autopsy doon sa PNP Crime Lab, no? Yung talaga na-request namin autopsy rin eh. Nailibing na siya kasi. Nailibing na, sir. Nung Nailibing kahapon na. lang. Kahapon. Sir Orcales, Yes, sir. nalibing na pala yung katawan. Pero nag-request pa rin kayo ng autopsy at that point. Kami po ang gusto ma-autopsy siya. Hindi lang po ako sigurado, sir, pero dahil nalibing na siya, hindi ba possible pa ba na ma-autopsy at this point, sir? Opo, sir, kasi nakausap po namin yan, sir, yung doktor, sir. Okay. Opo, sir, kasi may proseso po sila, sir, exhume, sir, exhume. Tapos Okay. autopsy po. So, syempre, pag in-exhume natin yan, kailangan pa natin ng permit mula sa LGU. Kailangan pa natin na di ba, medyo mas mahabang proseso pag mag-exhume tayo ng katawan. Ilang araw na pong nakalibing? Kahapon lang, sir, nailibing. Kahapon lang. Okay. So, pwede pa, no? Sir Samuel, Sir Jeter, Ma'am Alian, pwede pa naman daw, no? According sa ating PNP Crime Lab, maaari pa rin yung autopsy. No? Malaking tulong po to sa magiging kaso natin, sir. Kasi kung may findings doon na mag-iiba ng ating kaso, at least tama ang ating mapafile na kaso laban doon sa suspect. Pati Sir Samuel, Ma'am Alian, tulungan po natin ang ating kapulisan. Meron na po silang mga ini-interview na persons of interest. Baka po makatulong kayo sa pag-identify, sa pagsabi sa kanila na posibleng ito talaga. Hindi ko lang po kasi masabi dito sa radyo, no? Dahil nga confidential ang mga persons of interest habang sila ini-interview. Baka makasira po kasi tayo ng investigasyon pag ilatag po natin sa radyo. Pero tutulungan po namin kayo, ma'am. We'll make sure na i-follow up po lagi itong kaso. Okay po, sir. Salamat. Okay. Salamat, sir. Sir Jeter, Sir Samuel, Ma'am Alian, ang amin po mapapangako sa inyo, tututukan namin to. Yes, sir. Na investigasyon ng kapulisan ay maayos ang pagkakagawa. At pangalawa, ako po mismo titingin bilang abogado kung tama ang kanilang ipa-file. Pati dapat, tama rin ang kaakibat na ebidensya para pag-akyat po sa prosecutor, paniguradong maglalabas ng warrant of arrest. Yes. Yun lang naman yung sa amin, sir, na hindi magiging parang wala lang. Na malutas kagad. Kasi naawa din ako sa kapatid ko. Yung mga anak maliliit pa eh. Opo. Ilan po Grabe, ang anak na naiwan ni Carol? 3, sir. Yung isa, yung bunso niya, magto 2 years old pa lang. Kaya grabe talaga, sabi ko. Ilang gabi na di makatulog, sir. Kakaisip problema na ganyan. Sir, kung kailangan nyo rin ng tulong, suporta sa ganyan, pwede rin kayo lumapit sa aming programa para matulungan namin ng pangtustos kahit papano habang, di ba, iniimbestigahan to. Yes, sir. Kung kailangan po natin ng tulong, handa rin naman po kami doon, no? Ang ayaw lang po namin mangyari is, of course, naiwan po itong 3 bata, mapabayaan po sila. So, alagaan po namin tong kaso, basta malagaan po yung mga bata na naiwan Yes, po sir. ni Carol.